Good morning, guys! Andito na naman ang lulang madaldal na bungal-bungal. Oh, naku, Diyos ko. Magbibigay lang tayo ng mga kuro-kuro na naman about sa mga ano ba? About kay Banat Bay, guys. Oh, mayroon daw siyang alam nyo na yon, di ba? Death threat. Oh, alam nyo, guys, ito ang mga nakikita ko dyan. Ito magbibigay tayo ng mga kuro-kuro at opinion about sa death threat ng ating idol na Banat. Oh, ganito ang mga naiisip ng lula niyong madaldal, guys. At ginagamit niya ang maliit niyang utak paminsan-minsan. Alam nyo, guys, na ang paningin ko dyan is mukhang doon yan nagmula. Sa bagay, noong pa man ay mayroon na daw talaga siyang mga ganyan at binabaliwala niya nga lang at sinabihan pa nga daw siya na susunod siya kay Lapid, ganon, na mga ganon. Pero mukhang ngayon lang siya talaga kinabahan siguro. Kasi ang information daw ay galing daw sa puti niyang ahas. Pati si Banat nakikigaya din sa puting ahas. Ang lola nyo, ni puting uod o kaya puting daga wala. Ang kaya naman tatay nyo, nagdadabog na naman. Alam nyo, palaging nakaka-distract ang inyong giant tatay digong doon sa taas. Bigla tuloy lumiit ang busis ng lola nyo pag nadidistract. Ano ba yan? Ano ba yung kwento natin? Ganito yung guys. Ang nakikinikinita ko dyan sa sa mga about sa death threat na yan ating idol is siguro is doon yan guys nagmula siguro sa doon sila siguro kinabahan ng lubusan nung mantakin mo yan, pinatawag pa minsan kasi sila idol natin is medyo masyadong nagiging ganon. Dapat hindi na nila sinasabi ang mga ganon naman kasi yung tinawagan sila, kaya sila kahit kagagaling pa lang nila doon is talagang napunta sila. Dapat ang mga ganyan is isisikret na nila. O ayan tuloy, nanganganib tuloy ang buhay. Hindi lang alam ko at nararamdaman ko na hindi lang si Banat ang target niyang kung totoo talaga yan, guys. Kasi silang tatlo ang tinawag doon. Sa bagay, pag nasabi naman ng ating Coach Oli na kapag mga pribado ng mga usapan is silang dalawa na lang daw ni Banat. O, yung parang nagbubulungan na lang yung dalawa. Kaya mukhang mas safe itong dalawa pag gaganyan talaga. Paano kung isipin ng mga nagtatangka sa buhay ni Banat na siyempre kapatid, kung ano man ang sinabi sa kanya ni Tatay D is maikikwento yan doon sa dalawa niya pang ano ba talaga si Coach Oli? Si Coach Oli lang ba talaga ang kapatid na tunay ni si Dada? Si Dada ba is kapatid pa rin nila? Ang pagkakaalam ko kasi si Oli lang. Si Oli ang nakakatakot dyan din, guys. Kasi baka kahit nasabihin natin, nagbubulungan sila doon. Paano kung isipin ng gustong yumari kay Banat na baka may alam din itong dalawa na to. Kasi hindi siya baka hindi siya makatiis na ikwento din dito sa dalawa na to. Sana hindi siya matulad. Sana hindi sila matulad doon kay yung sa bodyguard yata. Yung bodyguard ba yun ni Glenn Chong? Naku, Diyos ko, guys. Sana naman wag nadidistract talaga ako, guys. Nandyan yung tatay niyong taba sa minsan nagsiselos siguro. Akala niya kung sino nang kausap ng lola niyang bungal. Pag nantakay niya yung bungal-bungal na nga ang lola niya, pinagsisilosan pa. Ganyan ang mga guys. Ganyan sila dito. Napakasisiloso. Pag nagdadabing akong ganito, akala niya may kausap ako sa telepono, kaya nagdadabog siya doon sa taas. Bumababa siya dito. Hindi mo alam kung ano mang kinukuha niya dyan. Lumiliit na naman tuloy ang boses ng lola niyo. Distract na tayo. Sa nakwento natin, guys. Ayan. Ganyan.
silip-silip. Ayan guys, ganyan talaga ang mangyayari niyan. Kaya ito, dapat sila, banat talaga is ikokontrol na dapat nila yung kanilang mga bibig. O kaya tayo naman is wag na tayong magtatanong-tanong kasi nakita nyo ang panahon ngayon is hindi katulad nung si Tatay Digong ang nakaupo. Yan ang paningin ko ha. Alam nyo ba guys, sa panahong ito is ang mumuni-muni ng inyo at napaghahambing-hambing ko ang mga pangyayari. Katulad na lamang ng halos wala nang sumisigaw dyan sa kalsada. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung may nakikita pa ba kayong sumisigaw sa kalsada. Kasi mukhang ang ngayon is katulad na nga yan si Banat. O diba? O. Dito ko naiisip sa maliit kong utak guys na baka ganito ang matagal na nilang inumpisahan dyan, na kapag hindi ka kakampi sa kanila, is may kalalagyan ka. Mukhang wala tayong kaalam-alam, na mukhang ganyan ang nangyayari. Diba? Wala tayo na bagong ligo, pati ang Tatay Digong yung taba, baka kung saan yung pumunta, wala na. Dali. Ano ba yan? Hindi tayo nakapagpuyo. Ano ba yan? Para na tayong kulay. Anong tawag? Ganyan guys ang nakikita ko ngayon talaga. Ito ay mga pag-aaral lang ng inyong lulang madaldal na kahit siya ay merong napakaliit na utak lamang is nakakapag-aral din tayo kahit kunti man lang. Saan ba napunta yung ating nalaglag na tuloy yung ating Naku, Diyos ko, meron akong comment. Pero parehos lang daw silang corrupt. Habang nagdadabing tayo guys nitong ating video is may nag-comment sa aking sa aking video. Parehas lang daw corrupt. Hindi ko alam kung sino yung corrupt na sinasabi ng aking commentator. Ewan. Siguro yung video ko yun na sabi ko idol ko nga sila. Hindi naman ang boses ko. Pahiram nga ng boses nyo guys. Naawa ko sa sarili ko kung bakit biniyayaan ako ng ganitong boses. Na guys, nasaan na tayo? Na-distract kasi tayo doon kay tatay nyo. Habaan natin yung ating tangkay. Nakukuba lola nyo. Ganyan guys. Dapat naman kasi sila Banat magmula ngayon is magkukontrol na sila sa mga sinasabi nila. Ano ba yan? Is kukontrolin na nila kung ano yung mga nalalaman nila. Wag na nila masyadong sasabihin dito sa kasi alam naman nila na may mga nagsusubaybay sa kanila. Diba? Na lahat yata ng video nila is pinapanood ng mga yan, kasi alam nila na si Banat lang ang nakakausap talaga ni tatay natin. Kaya, sana wag siyang matulad kay Santillan, sino ba to? Ni Glenn Chong, na yung halos grabe ang pagka-torture doon. Guys, maawa ka talaga. Ay, kinikilabutan tuloy ako. Diyos ko. Sana wag siyang matulad doon, guys. Oo. Kasi, kung ako naman kasi si Banat, hindi ko nasasabihin yon o kaya sila Coach Oli. Huwag nyo nasasabihin pag mga ganun ng mga bagay ay napaka-importante na yon. Ayan tuloy. Baka akala ng mga yan is mayroong kayong malalim na alam o kaya ugnayan kay Tatay Digong. Kaya baka akala nila is alam ninyo lahat ng kung ano ang mga plano ni Tatay Digong o baka yun pa ang naging mitsa tuloy ng inyong buhay na baka kundukutin kayo at papagsalitain kayo na kung talagang wala namang kayong alam, baka tatanggalan pa kayo ng mga koko. Anak ko, Diyos ko naman. Wag kayo guys, kinikilabutan ako. Kasi hindi sa habang panahon ay mababantayan kayo ni Lord. Napakarami natin, hindi lang kayo. Sa bagay, ganyan naman talaga. Halimbawa, hindi ka takot mamatay, o kaya tanggap mo na lahat tayo ay mamamatay. Baka bawal yan, hindi kaya bawal yan. Kapag katanggap mo na talaga na lahat tayo ay pupunta dyan, is
talagang mababawasan ang takot mo. Oh, katulad nito, di ba? Naglabas si Banat ng gano'n na na video na sinasabi niya yung death threat nga sa kanya. Di ba? Dalawa ang magiging epekto noon sa mga vlogger. Na ganito, dalawa ang magiging epekto ng video na yon ni Banat sa mga vlogger na nag-uumpisa pa lang. Katulad na kay Lola yung katulad ng lulang daldal nyo, guys. O, nung una, kinabahan din ako. Sabi ko, nakakatakot pala sa time na to. Mukhang ayoko na. Tignan mo nga si Banat ka ako. Ano na yang kay tatay? Na malapit na yang kay tatay is mukhang wala pa rin siyang seguridad sa kanyang buhay. Wala siyang kasiguraduhan sa kanyang protection. Eh, ikaw pa kaya, Lulang, na kahit ipis, wala kang puting ipis. Oh, di ba? Oh, halimbawa na, instead na dumami tayong magtatanggol kay tatay at dumami tayong magkaka-interes na lumabas at ipaglaban sila tatay, is, baka matakot sila. Dahil nga dyan, sa sinabi ng ating Banat Bay na idol. O, katulad niyan, halimbawa, ngayon, ako'y nag-iisip, pagtanggol ko rin si tatay, lalabas din ako para ipagtanggol ko si tatay. O, paano pa? Pag napanood yung mga video na yun Banat na, para tuloy na, naisip ko, na hindi, sa bagay, hindi naman maiiwasan talaga na hindi siya mag-alala at hindi siya makapaghanda na halimbawa ganon o kaya pwedeng maging strategy din ito para yung kung totoo talaga yun na may plano sa kanya na patahimikin siya is yung bang tawag doon is na sibol, tawag niya sa amin yung imbis na papunta na sa'yo yung manok, mahuhuli mo na is uurong kasi mukhang nabuking na yung plano nila is makakapaghanda na yung yung bang yun din ang maganda doon sa ginawa na video ni Banat. Pero ang latak nito is mga doon sa mga gustong lumabas at makipagtulungan dito sa ating laban na to. O, matatakot na sila. Kasi, naku, Diyos ko, nakakatakot pala ngayon. Naku, baka ako'y mapatahimik din, lalo yung mga nandyan sa Pilipinas. O, hindi ito makakatulong para madagdagan ang mga vlogger na nalalabas sana na magtatanggol kay tatay. O, yan lang ang magiging bad side. Nakakuha mo ng English ang lola nyo. Magiging negative side. Yun pala. Negative side. Kayo nang bahalang umunawa sa English ng lola nyo. Pagbigyan nyo naman lola nyo, makapag-English man lang kahit konti. Oh. Yun ang magiging bad side. Doon sa video na yon ni ating idol na Banat. Na instead na dadami tayong mga vlogger, is matatakot sila, kakabahan sila kasi ganito pala ang panahon ngayon. Naku, Diyos ko, buti ko nandoon ako sa ibang bansa kaya nananawagan tayo doon sa mga nasa ibang bansa kasi sa mga nangyayari ngayon is matatakot ang mga vlogger na nandyan lang sa Pilipinas. Pag nagkakaganyan na talaga, alam nyo guys, ibang-iba talaga ngayon ang pakiramdam ko guys. Oo, dati noon, di ba sabi ko sa inyo, maraming mga nagsumisigaw dyan kay Tatay Digong na, bagsak! Ngayon may narinig kayo. At saka dapat naman itong si idol nating Banat is, pag-ganyan, huwag niya nang sasabihin kung nasaan yung kanyang mga puting ahas naman guys. O anong nangyari ngayon? Mukhang nililinis. Instead na nakatago doon yung mga puting ahas niya, baka matuklasan. Di pati yung mga buhay noon is, o kaya yung mga trabaho noon is nanganganib na. Paano kung subaybayan? Na siyempre, lahat na yan kung may mga paraan sila diyan kung paano matutuklasan kung sino ang nagkakaroon ng koneksyon kay Banat. Naku, Diyos ko naman si Banat. Dapat wag niyang sinasabi. Instead na meron tayong mga kakampi sa loob, lilinisin na nila yan.
ng banat naman, uy, wag ka namang ganyang banat, uy, idol naman kita. Hindi mo man lang inisip na dahil sa mga sinabi mo na yan, na nandoon yung iyong puting ahas at doon galing sa loob ang iyong informasyon na yan. Informasyon ba yan? Information. Oh, yung informasyon. Oh, bahala na kayo umintindi sa lula nyo, guys. Oh, instead na, hindi mabubuking yung mga puting ahas mo, itinuro mo kung nasaan naman, banat naman. Oh, malay mo, baka hindi naman sa loob. O kaya, kahit hindi doon nanggaling ang, o kahit hindi totoo na doon galing ang mga, yung informasyon na yan, is, paano kung talagang linisin nila ng malinis na lilinisin doon na walang ka ng puting ahas sa loob. Ikaw naman talaga. Kahit nga si Palangga, dapat hindi na sinasabi kung saan kung nasaan yung mga puting ahas nila. Kasi sa tuwing sinasabi nila na may puting ahas sila doon, is aanuhin yan, lilinisin yan, o dinawalan kayo ng mga puting ahas, matutulad kayo kay lulang yung puting uod, wala. Dapat, pag mga ganyan, hindi nyo sasabihin naman dapat sana kung nasaan yung mga puting uod, ay puting ahas nyo. Kasi, instead na nakakatulong sa inyo, late naman ang boses ng lola nyo, guys. Alam nyo ba, di ko alam kung kasi pag nagkanta naman ako, malaki naman yung boses. And I always love you. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, guys. Pagpasensyahan nyo naman ang boses ng lola nyo, guys. Asan na ba tayo? Nahihilo ang lola nyo. Ganyan dapat ang gagawin naman. Ninyo naman banat. Uy, naku. Imbis na hindi, tignan nyo nangyari dyan, yung mukhang nililinis nila. Ultimong yung mga taga-Davao na militar is mukhang inaalis. Kasi sino ba naman siguro nag-aano sila sa kanilang kaligtasan, kaya naglalagay sila dyan na yung mapagkakatiwalaan nila. Kaya lilinisin yan. Dapat di mo sinasabi kung nasaan yung puting ahas mo. Halimbawa, kung nandoon sa militar ang iyong puting ahas, sabihin mo nasa bundok. Para doon sila maglinis sa bundok, hindi doon. Mahahanap yun. Sila pang napakatatalino siguro sa pagdating dyan. High-tech na tayo ngayon. Tutuloy sipon ng lola mo. Baka gising na yung biyanang ko. Dapat ganyan ba na huwag yung daldal ng daldal kasi. O sabihin na natin na totoo o kaya hindi totoo yung may puting ahas ka doon sa loob na yon. Is kahit pa hindi doon talaga galing yung puting ahas mo, maglilinisin nila yun. Paulit-ulit tuloy ang lola nyo. Huwag nyo sasabihin, kung ako yung puting ahas mo, hindi na ako uulit pang magbibigay ng informasyon sa'yo kasi binubuking mo kung nasaan ako. Halimbawa, nagbigay ako sa'yo ng information, tapos sinabi ko sa'yo kung saan ako naroon. Baka sinabi mo din yung kung saan ako naroon. Nahanap din ako dito. Ikaw talaga, banat naman, uy. Huwag mong bibigyan sila ng hindi ko alam kung strategy mo lang yan, pero wag mo naman sasabihin doon sa loob. Instead na meron tayo doon mga kakampi, mawawala sila kasi baka anuhin nila yung baka ano ba yung tawag dyan? Nagbabakante tuloy utak ng lola niya. Yung ilay detector sila o paano yan? O di na isa-isa yan ilay detector din nakuha yung mga ahas mo dyan. Diba? Halimbawa, isa-isa sila, pinapila sila, pinalay detector sila lahat. Ikaw ba, kilala mo ba si Banat Bay? Paano pag ginanon sila lahat? O di nakuha yung mga ahas mo doon? Ikaw talaga. Pag mga ganyan, mga sekreto yan. Sabihin mo na lang sa amin na ganyan, may nagbigay talaga sa'yo ng na hindi mo pwedeng sabihin kung saan kasi baka mahanap pa yung mga puting ahas mo. Ganyan din si Palangga, sabi nandoon sa yung kanyang puting ahas. Paano kung nilay detector na lahat yung mga nandoon?
at nakuha na yung mga ahas mo, baka iba, sa susunod, ibang informasyon na ibibigay sa'yo, di ikaw pa yung napahamak. Kasi wala kang kaalam-alam na natuklasan na pala yung mga puting ahas at kinutsaba na lang yon. O sige, subukan nyo pang magbigay ng tamang informasyon kay palangga nyo. O, at subukan nyo pang, halimbawa naman sa'yo, Banat, o nakuha na nila kung sino yung mga puting ahas mo, at kunyari is hindi yun sasabihin sa'yo na nakuha na nila yung mga puting ahas mo doon sa loob, at tinakot na yon na kunyari is hindi pa sila natutuklasan at nakikipag-usap pa sila sa'yo o kaya nakikipag-message pa sa'yo at iba na palang mga informasyon ang binibigay sa'yo kasi may nakatutok na kung ano ang sa kanilang likod habang nakikipag-usap sa'yo. O malay mo kung gano'n na pala, o hindi na pala, sa susunod hindi na totoo yung mga sinasabi sa'yo, o baka pati ikaw is halimbawa kung hawak na nila yung kapamilya noon na makipagkita ka kay Banat ngayon, at nakipagkita at patibong na lang pala inabot mo, o di nahulog ka sa bitag na nila tuloy, na instead na hindi natutuklasan yung iyong puting ahas, is tinuro mo kung nasaan yung puting ahas mo naman kasi, ano ba yung puting ahas na lang tayo, patatapos tayo dito sa puting ahas. Kaya, pag mga ganyan, wag niyo nang sasabihin kung nasaan yung puting ahas ninyo naman, katulad yan, sinabi nyo kasing magkakapatid na nag-meeting kayo ni Tatay Digong at may mga alam kayong ganon na mga pasasabugin na yun ayayanig. Siguro dyan nag-umpisa yan yung mga na talagang nagka-interest na sila talaga ng tuluyan sa buhay nyo. Kasi, di ba may isa akong video na sinabi ko na baka magka-interest sila sa mga laman ng utak nyo. Di ba? Yun ang sinabi ko sa isa kong video na baka pati yung laman ng utak nyo ay i-hack. Ang ibig kong sabihin doon, yung buhay nyo ay kukunin para lamang makuha kung ano yung nasa loob ng inyong utak. Yun ang pagkakahack ninyo. Aalis na doon tatay nyo. Sinuot na natin yung ating bagong ligo pati yun. Bagong ligo pati yung guys. Hindi natin alam kung saan pupunta ang inyong Tatay Digong nataba. Na-distract na naman tayo. Ano ba yan? Ayan guys, oo naman. Makikiusap naman tayo kay kila Banat naman. O kaya kay Maharlika na wag na nilang sasabihin kung asan ting ahas nila. Dahil paano kung ganon? Nakita nyo naman na nakakatakot na kayo na mismo ang nagsasabi na nakakatakot sa panahon ngayon. Dahil mukhang kahit nga yung mga nawawala ng mga oposisyon, ibig sabihin, pinapatahimik ba sila? Hindi natin alam kung pinapatahimik sila o kaya pinapatahimik sila ng takot. Bakit sila tahimik na ngayon? Na ultimong yung mga kalaban nila noon is mukhang nawalan ng mga dila. Nakakatakot. Ito ang sinasabi ni Linglin na nababahala, nakakabahala. Naku, Diyos ko guys. Paano na kayo dyan? Kung pati si Banat is natatakot, mukhang aminin mo na Banat, nakakatakot naman talaga. Kahit nga yung magkaroon ka ng malaman mong may cancer ka is madidepress ka. Sa bagay, tanggap na siguro ni Banat na lahat tayo ay mawawala sa mundong ito at una-unahan lang. Pero wag naman ngayon Banat, kailangan ka ng ating Tatay Digong. Kaya mag-iingat ka. Sana wag kang masasantil yan. Sino na ba yun? Yung anong tawag dito guys? Yung bodyguard ba yun ni Glenn Chong? Diyos ko, yung pati daw yung mga kuko. Paano yun? Mawawala ka nga dito sa mundo kung paano kung padaanin ka sa ganyan torture. I-tortured ka nila dahil ang akala nila is may alam kang napakalalim, mayroong kanyang baon-baon sa utak mong kalbo. Ay, sorry naman, idol naman kita ba? Nadulas lang yung lula mo. Ayusin mo at itago mo ang kahit gaanong tago mo sa ulo mo na yan, makikita yan kasi walang buhok. Joke. Baka bumalik yung tatay mo, marinig pa ako.
mag-iingat talaga kayong magkakapatid kasi ayan ang naisip siguro nila na may nalalaman kayo dyan sa inyong mga ulo. Ay, ulo. Bakit napunta sa ulo? Baka ibang ulo. O, ganyan kasi. Dapat mga ganyan, tinatago nyo. O, si Coach Uli kasi sinabi-sabi pa na pag mga sikreto sa'yo sinasabi. O, siyempre, kahit sabihin niya pang sa iyo sinasabi, baka pag-isipan din yung dalawa na may lit naman ang boses ng lola nyo. O, baka pag-isipan din na pati yung dalawa ay sinabihan mo, ay pati yung dalawa ay nanganib din, hindi lang ikaw. Kaya kayong tatlo, mag-iingat kayo dahil sinabi nyo na ganyan. O, yun ang unang-unang iisipin ng mga gustong magpatahimik sa inyo, yung mga laman ng utak ninyo na baka may sinabi sa inyo, si tatay natin digong. O, kaya yan ang kasi, kukontrolin nyo kasi iba na ang panahon ngayon, hindi na nung panahon ni tatay digong na marami dyan na nagsisigaw-sigaw dyan sa mga kanto-kanto, ay, dyan sa mga kalsada. Yun ang isa pang nakakabahala sa akin kung bakit nawala yun. Either na napatahimik ng malansa, o kaya natakot sila. Yan dalawa lang ang naiisip ko, guys, ha. Hindi tayo nang bibintang na may napatahimik ng kung anong mga nagpatahimik sa kanila. Hindi, wala tayong alam diyan, guys. Ito ay naiisip-isip lamang natin at nagbibigay tayo ng mga opinion sa mga nakikita natin at sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Kaya mukha nakakatakot na ito talaga, guys. Nababahala na ng tuluyan ang inyong lulang madaldal. Katulad yan, na nagkaroon siya ng video ng ganyan. Imbes na dadami tayong mga dadami tayong mga, ang matitira na lang talaga, yung may matatapang na paano yung wala silang tapang, imbes na lumabas sila, is natakot na. Sa bagay, naisave mo rin sila, kasi kung nag-umpisa na sila, hindi na sila alis dyan. Kasi pag naumpisahan mo na to, ituloy-tuloy mo na. Kasi doon na talaga. Wala na tong, pag nag-umpisa ka talaga dito, guys, is, wala na. Kung takot ka, wag mo talagang umpisahan. Kasi alangan, i-delete mo lahat yung mga video mo. At manahimik ka na lang. Diba? Inumpisahan mo, tapusin mo, lola. Yan ang sinasabi ko. Ayan ang sinasabi ng asawa ko, na huwag kang dadal-dal-dal dyan, lola, kasi hindi mo alam kung anong klase ng mga bituka nang nakaupo na yan sa inyo. Pag ganyan na umpisahan mo na, wala na. Halimbawa, tinanggal mo yung mga video mo, kinuha nila, naliit na naman tulos ang liit tuloy ng boses ng lola nyo. Halimbawa nga, tumigil ka, dinilit mo lahat. Paano kung meron silang mga video doon na pinakalat na, sinare-share na? Saan na yun? May copy na sila. Kaya pag ganito, guys, ano ba nang nangyari sa lola nyo? Nakukuba lola nyo? About naman sa yung sinabi ni ating idol na bato, na ilalabas niya sa tamang oras yung mga ng ICC na yan at about dyan sa PI na yan. Ilabas mo na ng madali. Wag pa nang patumpik-tumpik naman aming bato. Wag nang patumpik-tumpik dahil sa panahon ngayon is hindi katulad nung time ninyo ni Tatay Digong na maraming dyan na oposisyon. Hindi ka pa ba nakakalata? Akala ko ba pulis ka? Ano na nangyayari? Bakit nagkakaganito sila Banat? Na mukhang tinatakot ba? O talagang totoo na tutuluyan sila? Meron naman na nananakot lang talaga na para takutin tayong lahat at tumigil na tayo sa ating mga ginagawa. Ganon. O kaya inumpisahan nilang takutin si Banat para yung nasa ibaba na gusto pang lumabas is wag nang madagdagan tayo na magtatanggol kay Tatay Digong. Maybe ganon din ang kanilang purpose. Nakakuha naman na English ang lola niya. Pwedeng ganon din na takutin nila nang takutin si Banat para pag napanood yung video ni Banat is matakot na rin yung ibang vlogger na maging na sumunod pa kay at makipag-isa pa sa atin na ipagtanggol si tatay. Kasi sasabihin nila, naku Diyos ko, ayoko na.
baka naman ako ay matulad kay Banat. O, imbis na dumami tayo, hindi tayo dadami. Kaya siguro ito pa rin ang nakikita kong isang side dyan sa mga death threat na yan ni Banat, na baka ito ay ginamit lang nila na para wag nang dumami ang mga vlogger na magtatanggol kay tatay. Kasi matatakot eh. O, lalo, karamihan sa mga vlogger dyan, di ba? Karamihan pati sa mga vlogger is nandyan sa Pilipinas. O, di ba sinabi ni Banat na malakas daw ang loob ni BL kasi nasa ibang bansa. O ang ibig sabihin is nakakatakot dyan sa Pilipinas, di ba? Halimbawa ikaw ay mag-uumpisa pa lamang na gusto mong mag-vlog dahil gusto mong ipagtanggol si tatay. Uurong ka. Diyos ko. Sabi, di ba? Naku, nakakatakot pala. Tingnan niyo si Banat, sikat na nga yan at nakakalapit pa kay tatay, pero hindi niya pa rin sigurado ang buhay niya. Tayo pa kaya? Di ba? Yun ako, katulad ko, na sinasabi ko, na ultimong puting uod, walang lula niyo. Lalo pa yan si Banat nga is meron pang mga puting ahas pa. O kaya, puting anaconda pa. Kahit puting anaconda pa, kahit mayroon ka pang puting anaconda, hindi kanyan hindi maisasalba ang buhay mo niyan kung totoo talaga yung mga ano na yan. Kaya marami nito ang matatakot talaga na mag-vlog pa. Kasi kung katulad yan, kasi nung mapanood ko yung video na yon ni Banat, dalawa lang ang pumasok sa utak ko. Sabi ko, ayoko na yata. Mukhang ayoko na, nakakatakot. Di ba? Ako nga ito. Hindi nga ako, ngayon lang ako nakaramdam ng ganon, nasyak ako. Lalo pa kaya yung iba na hindi pa nag-uumpisa. Siyempre, ayoko na. Diyos ko, kakatakot pala. Imbes na dumami tayo, wala na. Ang matitira na lang talaga, yung may mga tapang. Nakatulad nila Banat na handa na talaga sa mga buhay kung ano ang talagang mangyayari sa buhay. Paano kung yung mga takot na mga vlogger, ay doon na lang tayo kakampi kasi naku, baka pag dito tayo kay Tatay Digong kumampi is manganib ang buhay natin. Kaya walang mangyayari sa atin nito. Ang lalabas lang sa atin dito is yung mga yung palawan talaga na walang kinakatakutan. Ikaw nga na may mga puting aahas na dyan na sinabi mo pa kasi yung kung nasaan yung mga ang liit na, lumiit na ng lumiit. Lumiit na lang lumiit ang boses ng lola nyo, guys. Ano na mangyari sa atin ito? Ganyan, guys. Nakakatakot talaga. Ito ay nakakabahala talaga. Maliwaliwanag naman kasi. Mukhang gusto ko na lang isara itong pinto na to. Ganun pa daw ang pananakot kay ganun pa daw yung pananakot kay Banat na kung gusto daw sumunod kay takutin daw siya na kung gustong sumunod kay Percy. Lapid ba yun? Ako baka gising na yung aking biyanan, guys. Kaya naman Banat, wag nyo namang anuhin. Wag nyo isasabihin kasi kukontrolin nyo ang inyong mga kwento. Instead na hindi kayo imbes na hindi kayo nanganib, nanganib kayo. Dahil ngayon sa sinabi siguro na yun Coach Oli, na pag may mga pribadong usapan, sa'yo lang sinasabi. Kaya ikaw ang mukhang tinarget. Kaya ang akala siguro nila is ang akala nila is marami kang alam. Kaya ayan ang nangyayari. Kaya minsan kayong tatlo ay mag-meeting na kontrolin ang mga bagay-bagay kasi hindi na tulad ng panahon ni Tatay Digong na yung mga kontra is malaya silang nakakasigaw sa kalsada. Kayo ang nagsasabi dyan na kahit mga media is iminay na lang ang sinasabi nyo na nandyan. Yun lang ang alam ng lola nyo, kaysa yun ang sabi nila na mukhang is iminay na lang ang
ang may lakas ng loob. O, paano yan? Kung lahat kayo dyan mapatahimik na, anong klaseng, Diyos ko guys, alam nyo ba? Hindi ko na alam talaga kung ano na nangyayari sa ating bayan. Ganyan na ba karumi? Ganyan na ba sila? Nakakatakot pala na makaupo ang isang sinasabi ni Tatay Digong dyan na hunger. Ano ba yan? Yung gutom sa kapangyarihan. Ang pagkakaintindi ko doon sa English ni Tatay, hunger for, ano ba yun? Hunger for, basta hayaan nyo na, ang pagkakaintindi ko doon sa sinabi ni Tatay Digong is, gutom sa kapangyarihan. O, paano na yon? Kung ganun nga ang mangyari, na linisin nila ang lahat ng ang lahat ng ahinsya dyan, at ang ilagay nila ay yung kanilang mga alagad. Oh. Ito ay sinasabi lang natin at naiisip lang natin, opinion natin ito sa mga nangyayari ngayon. Or maybe, nung time din ng Dilawan is hindi rin ako masyadong nakakakita ng mga oposisyon noon, panahon na yon. Sa loob, mukhang sa loob rin yun eh. Hindi, i-correct niyo lang ako kung tama ang pagkakaalam ko noon. Kasi minsan nakikinig din ang lola niyo sa minsan nakikinig din kasi noon sa inyong lola. Mas mabuti-buti pa noon, ng panahon ng mga Dilawin. Kahit pa paano may oposisyon pa. Saan kayo nakakitang bansa na walang oposisyon? Napakaganda ang nangyayari sa ating bayan. Yan, mga 63 na nga ang kilo ng bigas. Mukhang. Pero wala pa rin oposisyon. Wala pa rin nag-iingay sa kalsada. Samantalang nung kay Tatay Digong, magkano lang yung meron pang noon, meron pa tayong anong tawag dito? Mga virus noon. Meron pa tayong naka-quarantine pa ng panahon na yon. Kasi ang daming tumutulong. Ngayon, asaan may tumutulong? May tumutulong ba sa inyo? Ano nangyayari? Kung kailan taghirap, walang sumisigaw sa kalsada. Kung kailang hirap na ang taong bayan, at nasa mukhang sabi ni Tatay ay sa ng ating kaban, walang sumisigaw dyan sa kalsada. Asaan yung aming pagkain dito? Diyos ko. Ano nangyayari sa ating bayan, guys? Wala ba kayong katulad ng sabi ni Idol Banat natin, na pati siya mukhang gustong patahimikin. Yan lang talaga. Dahil dyan sa sinabi mo na yan, Banat Idol, is baka pati yung sinabi mong ahinsya na yan ay linisin, mawala yung mga puting ahas mo dyan. Kasi bakit mo naman sinabi? Kasi kung ako yan, hindi ko yan sasabihin kung nasaan yung puting ahas ko. Kawawa naman yung mga puting ahas mo. Baka mawalan sila ng trabaho. Kasi meron ng mga pamamaraan kung paano matutuklasan. Halimbawa dito sa ahinsya na to, lahat ko ito padadaanin ko to sa lie detector. Hahanapin ko ang mga puting ahas dito ni Banat Bay. Paano kung nakuha yung mga puting ahas mo at tinakot sila at sabihin noon siyempre tiwala ka doon kasi puting ahas mo nga. Sabihin sa'yo, magkita tayo Banat ngayon. Yung pala, iba na pala ang kukuha sa'yo doon sa lugar na yon. Naku Banat, mag-ingat ka talaga. Kasi ikaw kasi sinasabi mo, dapat wag mong sasabihin kung asaan yung mga puting ahas mo, paulit-ulit na tuloy ang lola nyo. Napakaraming pamamaraan ngayon kung paano makukuha sa ahinsya na yan, yung sinasabi mong puting ahas mo. Kaya, wag ka nang makikipagkita kung kani-kanino. Yan lang ang payo ng lola mong madaldal. Halimbawa, yung pinagkakatiwalaan mong puting ahas, paano kung hawak na nila ang pamilya noon? Di siyempre, sinong importante? Ikaw o yung pamilya niya? Paano kung tinakot yon? Sige.
kunyari, ganitong sasabihin mo kay Banat. Oh. Tapos, siyempre, halimbawa, kung ano yung sinabi sa'yo is makakarating kay Tatay Digong, edi, mali na yung informasyon mong nakukuha sa kanila kasi natuklasan na sila, hawak na sila ng kung sino dyan na ayaw sa iyo. Oh. Diba, nasasabi ko naman sa inyo na minsan yung pakiramdam ko is nagkakatotoo, yung parang may mga ganon akong pakiramdam na minsan nagkakatotoo. Kaya guys, nako, Banat, mag-ingat talaga kayo. Ako'y naniniwala talaga dyan sa sinasabi mo na yan, na may death ka talaga. Kasi, ang tingin ko yan ay nag-umpisa yan doon sa mga sinabi ng idol nating Kuya Uli, na pag mga sekreto, isa yung sinasabi ni Tatay Digong. Kaya dapat pag mga ganyan mga usapan, huwag nyo nang sasabihin sa pagbablog ninyo. Kasi diyan na kumukuha sa mga sinasabi ninyo, diyan kumukuha ng mga idea o kaya kung ano ang mga iniisip ng kalaban ninyo. O, diyan kayo na hinuhuli sa mga sinasabi nyo. Kaya kukontrolin nyo yung mga dapat na itago na. O, katulad noon, sinabing, akala nila ganun kayo ka importante kay tatay na yung tinawagan pa, mantakin mo yan, tinawagan pa talaga kayo para pumunta lang doon ng gabi nung ano na yon, ng rally. Kaya akala nila is malalim ang ugnayan ninyo kay tatay. At akala siguro nila is may mga alam kayong napakalalim na mga sikreto. Oh. Kaya, hindi lang ikaw ang mga nganib, kundi yung mga kapatid mo. Oh. At about naman doon sa video mo, yun ang magiging epekto sa amin. Oh. Na matatakot na kaming lumantad kasi ikaw nga, ganyan ka na, tapos wala ka pang kasiguraduhan sa buhay mo. Oh. Sino pang magugusto na lumabas at mag-vlog at ipagtanggol si tatay? O, lalo na kung nandyan sila sa Pilipinas. O di siyempre, instead na kumampi sa atin kay Tatay Digong, instead na dumami tayo, is doon na lang sila. O, may kita pa. Hindi pa sila mga nganib. O, kaya ganito, nakakaano talaga ito guys. Pwedeng umunti ang ating kakamping vlogger dito sa lumabas na video na yun ni Banat. Kasi, matatakot na sila. Parang natakot tuloy yung mga nandyan na vlogger sa Pilipinas. Kukontrolin na nila yung mga sinasabi nila na instead na is baka mag-upload na lang sila ng mag-upload ng mga news. Yun. Yun na lang ang gawin nila. Mag-upload na lang kayo na mag-upload ng news ng Emenay. Para hindi na kayo mapahamak. Hayaan nyo na si Banat magdadaldal dyan. At saka si Idol Bisdak, buti yun, matapang din yun. Si Bisdak, si Parak. May tatlo tayong pambato dyan, hayaan mo na silang tatlo dyan tumirada. Mag-upload na lang kayo ng mag-upload yung mga takot dyan, mag-upload na lang kayo ng mga upload ng mga ang lit na boses ng lola nyo. Mag-upload na lang kayo ng mag-upload ng mga news talaga guys na yung hindi katulad ng news dyan na mga mukhang hawak na nila. Yung mga kailangan malaman ng taong bayan na lang ang ang isi-share nyong mga news. Ilagay nyo na rin mukha ninyo kahit papano. Nandiyan kayo sa tabi-tabi ng mga Huwag na kayo magdadakdak at baka kayo ay malibel o kaya mapagtripan kayo katulad ni Banat na gustong patahimikin o katulad kay lola nyo ni Kuting wala. Pero ito, bungal dito, daldal ng daldal. Naku guys, nakakatakot na pala ngayon sa ating mundo. Mantakin nyo yan. Kaya diyan ako, sabi ko, nagtataka talaga ako guys kung bakit wala man lang akong nakikita ngayon ng oposisyon dyan sa kalsada. Di tulad nung kay Tatay Digong na halos sila dyan, libre sila dyan kahit nga yung
yung isang istasyon dyan na grabe kung tumira kay tatay, lalo na yung Ranada ba yun? Si Ranada ba yun? Yung grabe kung tirahin si tatay. Sana yung mga yon. Bakit tahimik na tahimik sila ngayon? Samantalang noon is grabe ang ano nila dyan kay Dayonyor. Ngayon lumabas pa ang napakalaking issue na yan, dyan sa mga bangag-bangag na yan. Wala sila! Nasaan sila? Kaya ito ang nakakatakot talaga, guys. Ako'y natatakot talaga. Ako talaga ay nababahala talaga ang inyong lulang, guys. Grabe ito. Mukhang gumagapang hanggang sa ilalim ang kapangyarihan. Ito ay na-imagine lang ng lula nyo ito, ha? Baka ikaw, lula, ay bungalin dyan, lagot ka. may pailan-ilan na pating nagko-comment sa aking video. Dati noon is wala ka nagko-comment. Naku, lula, tapos ka kapag ikaw naman ay dyan, tinawagan. Naku, Diyos ko, guys. Kaya ito ang magiging epekto talaga ng video na yun banat natin, na matatakot na ang mga vlogger na kalabanin kung sino ang mga dyan, nagpapatahimik ng dating maingay noon. Dati yung maiingay na wala. Samantalang napakaraming issue na yan. So ngayon tahimik na tahimik sila. Ultimong tanongin si Dayonyor, wala silang maitanong doon. Samantalang si tatay kung saan pumunta, abang-abang sila noon. Makakain na ni tatay yung mga microphone nila. Ngayon, asaan? Mukhang takot nga silang lumapit kay Dayonyor at subuan ang kanilang mga microphone. Ngayon talaga ito, guys, nangyayari. Na noon is halos nagkandara pa silang subuan ng microphone si tatay, hindi ko. Tapos ito ngayon, wala. Asaan? Asaan yung mga katulad nung news noon na nagkakandara pa silang bigyan ng microphone si tatay, Digong? Ngayon, asaan yon? May nakita ba kayong ganon kay Dayonyor? Na niwala, ilan lang yung nagbigay ng microphone kay Dayonyor na hindi nga yata siguro yun, 5? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Takot na ba sila lahat? Kasi nandiyan nga, sabi nga ni Banat, di ba? Takot ba sila lahat? Kasi di ba sabi ni Banat, umuwi ka dito, BL. Ganyan na ba nangyayari sa atin ngayon? Takutan ba? Ano to, takutan? Mukhang wala nga tayong Marshall, mukhang mas matindi pa to. Guys, hindi na natin alam kung ano na nangyayari. Bakit napakatahimik? Ano ang nangyayari? Marshalo ng malansa ba to ang nangyayari? O marshalo ng takutan? What's happening in my country? Yan, lola, yung kakadaldal mo na yan. Baka yung isang ngipin mong wala, maging 4 o kaya maubos yung ngipin mo. Naku, guys, ito ay talagang nakakabahala na sa ating mundo. Ibabaw. Ako'y nababahala talaga, guys, sa ating mundong ibabaw. Kaya, bato, kung may mga nalalaman ka, ilabas mo na. Ano mangyayari dyan? Kung katago-tago mo yan, imbis na makapaghanda man kami dyan kung ano nang ginagawa mo dyan, ay kung ano man. Yan, hindi tayo yan ang sinasabi kong, hindi tayo makakampante dyan about sa PI na yan. At ito pa ang sinasabi ko, mayroon akong isang video, iyak pa doon ang lola nyo, para huwag tayong iwanan. Ito ang, may isa pa akong doon, guys, about sa sinasabi na yan ni Tatay Digong na pagka ganyan, maghiwalay na tayo. Naku! Tatay, hindi pa nanakot yan. Halimbawa, sabihin man natin na sinabi mo yon para takutin sila. Naku! Kabaliktaran, tay. Mukhang kabaliktaran ang mangyayari, tay. Baka ituloy-tuloy pa nila yan para ikaw ay humiwalay. Kasi kapag wala ka na, magagawa na nila ang lahat nilang gusto. At kung ano yung kanilang gusto, ay magagawa na nila sa ating bayan, tay, naman. Kasi sabihin pa natin,
parang pananakot mo yun sa kanila o kaya parang banta mo yun sa kanila. Ha? Talaga? Sige, bye-bye. Parang ganun ang magiging sagot sa'yo, tay. Naman, tay. Oh, di, pag ikaw ay humiwalay, parang binigyan mo na sila talaga ng oh, sige na, ipagpatuloy nyo na kung anong gusto ninyo dyan. Oh, parang ganun din na sinabi mo na yun, tay. Matutuwang-tuwa sila. Siguro nagtatalon-talon pa sila nung sabihin mo yon na maghiwalay na tayo. Oh, baga gusto nyo nang maghiwalay, siguro nagtalunan pa yun. Ha, sige, dalian nyo, umalis na kayo dito. Oh, siguro ganun pa ang gawin para maipatupad na nila kung anong batas ang gusto nila naman, tay. Oh, tapos saka na kayo dyan lulusobin o kukunin ulit ang inyong Mindanao o ay nako, diyan na ang dadanak ang dugo kasi sila na ang nakaupo, tatay naman. Meron na ba kayong mga ano dyan? Meron ba kayong napakagagandang mga sandata dyan sa inyong Mindanao? O, paano kung pinaalis ka lang, tapos di inaproba na yung, o di sila na ang hari diyang tay, o tapos nung nakaupo na sila, hari na sila, ay sasakupin na nila ang inyong Mindanao again, o naman tatay naman. Kaya para na naman akong nahulog sa upuan doon, na sinabi mo na yon na maghihiwalay ka na, kapag hindi nila tinigilan yan, ay tuwang-tuwa pa nga sila dyan. Sige na, sabi siguro, sige na tatay, sige na, umalis ka na. Dalian mo na, nang makaupo na kami dyan, na kami na yung pinakahari dito. At pag nakaupo na kami, saka na naman kayo lulusobin dyan. O, paano kung ganun tay? Di, parang binigyan mo sila ng go signal na gawin na nila ang kanilang gusto sa ating bayan. Di ba? Sinong kukontra? Naku, Diyos ko guys. Yan ang isa ko pang na ano doon sa sinabi na yon ni tatay, na maghiwalay na tayo. Ihalin tulad na naman yan ng inyong lulang madaldal guys. Halimbawa, yung asawa mo is matagal nang inis sa'yo. Mukha nga sinasadya ka na lang inisin para ikaw na mismo ang bumitaw. Parang ganun yun, tay. Na iniinis ka ng iniinis para ikaw na ang kusang bumitaw at makipaghiwalay sa asawa mo. Parang ganun ang ginawa mo nung sabihin mong pag ganyan ang ginagawa ninyo is maghiwalay na lang tayo. Di ano ang magiging reaksyon ng asawa mong matagal nang nagtitiis sa'yo na gusto niyang mangyari na ikaw ang maunang makipaghiwalay sa kanya. Parang ganon. O di tuwang-tuwa yun. Halimbawa, sinabi mo doon sa asawa mo na hindi mo pala alam is matagal ka na palang gustong hiwalayan. Tapos sinabi mo yun, ay, salamat tayo. Sige, andito na, mag-sign ka na ng ating divorce paper. Paano na yun? Kung ganun ang ginawa mo na makipaghiwalay ka na, makipaghiwalay ka na sa amin. Tuwang-tuwa yan. Ulit-ulit na naman si Lula mo. Ganyan tay naman. Siguro, nagparty na nga sila. Kaya ipagpapatuloy yan para inisin ka ng inisin. Ang gagawin nila niyan, ganito ang nakikinikinita ko patay. Iinisin ka ng iinisin, gagalitin ka ng gagalitin, para talagang tuluyan ka ng humiwalay. Tuluyan na kayong humiwalay para magawa na nila kung ano ang gusto nilang gawin. Di nakabuhilo sila kasi wala ka na. Ganon ang nakikita ko dyan, tay. Kaya, huwag mo silang bibigyan ng kanilang kaligayahan. Kumbaga, halimbawa sa isang mag-asawa na gusto mong makaganti sa asawa mo, huwag na huwag kang makikipag-divorce. Hayaan mo siyang magtago sa'yo at hanggang sa makonsume siya ng makonsume. Kaya lang bakal. Meron namang mag-asawa na parang ang tingin sa'yo is ano ka na. Yung parang hadlang ka na sa kanya is kung ano pang gawin sa'yo. Kaya ang ganyan, instead na nakatulong yun tay, yung sinabi mong yun na maghihiwalay ka na, is natuwa pa sila doon. Yun ang paningin ko ha. Ito ang opinion ko doon sa sinabi mo na yun tay. Na instead na matakot sila sa sinabi mo, ay itutuloy-tuloy pa nila ang pang-aasar sa'yo para tutuhanin mo yung sinabi mong maghihiwalay ka na. Kasi magagawa nga na nga nila ang gusto nila. Kasi mukhang hadlang ka nga sa kanila. Kaya matutuwa sila na umalis ka. Ganon yun. Parang mag-asawang
Di ba walang ano sa atin? Napakahirap mag-divorce sa atin. Aasarin nila yung asawa nila para kusa ng lumayas yung kanilang asawa pag hindi na nakatiis. O, ganon ang mangyayari sa'yo, tay. Aasarin ka ng aasarin para kusa ka ng umalis. Naging maligaya na sila ng kanyang kabit. O, ganon. Di ba? Pero kung yung gustong makapaghiganting asawa, is hindi sila papayagang kahit hindi niya na rin mahal, is hindi niya gagawin makipag-divorce para, sige, tago lang sila ng tago. Pag nahuli niya yung asawa niya, is dadalhin niya kay Tolpo. Ganon ang mangyayari. Yung mga taong, dapat ganon ang gawin mo, tay. Huwag mo silang bigyan ng kalayaan. Anuhin mo sila. Huwag mo silang bigyan ng kalayaan na maging maligaya. Parang binigyan mo ng kaligayahan sila. Pag ginawa mo yan, paghihiwalay na yan. Yan lang ang masasabi ng lola niyong madaldal. Thank you for watching, guys. Mahal ko kayong lahat. At sa mga nagsasubscribe sa Lulang Madaldal, thank you very much. At may nagko-comment sa akin pangilan-ilan, thank you na din sa mga nagko-comment yan, negative man yan o positive. Thank you sa pag-watch sa Lulang yung Madaldal, guys. Naliliit na naman ang boses ng Lulang Madaldal. God bless you all. Mahal ko kayong lahat, guys. Mag-ingat kayo dyan, mga banateros. Ha? Kontrolin kung ano man ang mga nalalaman ninyo nang hindi kayo matulad kay Santillan. Nang hindi kayo mapapahamak. Dapat yung mga sekreto, huwag nang bibitawan. Thank you for watching. Mahal ko kayong lahat. Mag-ingat tayong lahat, guys. Kasi mukhang napakapanganib ang ating mga buhay. Thank you. God bless us all. Mahal ko yung lahat.